Eto po ang ating mga pag-uusapan ngayon. Tamba at Saldico, hinahanap at nawawala na. Yan nga ba sinasabi ko eh. Paggagawa ng kalokohan, biglang offshore account. Di umano. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Pangalawa, Aimee, kinahihiya ang ginawa ni Tamba. Eh, sino ba namang hindi mahihiya? Pangatlo, Chua, lumuhod kay Isko. Hoy, no. Pamilya ni Saldico, kinakarma na. Ayan, yan po ang magiging topic po natin for today. Sana po wag niyo pong kalimutan na pagpasok pa lang, i-like nyo po agad itong video na ito. At konting lambing po muli, pakicheck naman po doon sa ating mga manunood. Baka hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa channel ni Coach Oli. Subscribe na po. Ulit po, Coach Oli, maraming salamat po. Naglalambing lang po. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Pero bago po natin pag-usapan yung mag-best friend na nawawala, di umano, pag-usapan po natin ito. Ngayon lang po ito, ngayon lang, breaking news. O, tingnan natin, ano nang nagaganap? Sa tubig, dahil Current. yung sa daga. Ay, leptos. Leptos na yun po sa leptos. Yan. O, ayan, baha. Leptospirosis. Yan. Alam po talaga, Okay. Ito po sa kanto to ha, ng Mother Ignacia. So sa mga taga Quezon City, totoo po ba ito? Itong nakita natin sa Facebook dahil may kumakalat na ganito. Konting ulan, bumahing lang ang langit, baha. Quezon City po. O, sasabihin nyo na naman, kasalanan ng Duterte. O, isisi natin yan. Ay, baste! Baka naman kasi yung nakatambok sa iyo. Kaya binaha yung Quezon City. Pambira naman, oh. Oh, kayo talaga mga Duterte, oh. Ano na naman pinaggagawa nyo, pinagkukurakot nyo mga Duterte, nagbabaha ang Quezon City. Oh, inunahan ko na. Kasi alam ko palalabasin, lalo na itong mga dilawan. Ay mamaya i-explain ko bakit epal-epal yung dilawan, ha. Oh, pero sila ang number 1 ngayon. Kaya unahan ko na. Kasalanan to ni Baste. Kasalanan to ni Pulong. Baka nga kasalanan pa to ni Kitty. Pambira. But anyway, etong area na to, ha? Tutuloy ko lang yung video habang nagsasalita. Etong, kita nyo, lubog na yung, pick up yan, pick up. Wala na. Wala na, oh. Wala na ka lumabot dito. Ay. O, kita mo? Oo. Ito yung FB ang tawag nila dito, no? Etong area na to, hindi naman to binabaha dati. Sa aking pagkakaalam, kasi taga Quezon City po ako dati. At dyan po yung church namin sa kanto niyang Mother Ignacia. Wala namang ganyan eh. Kung hindi pa nga ako nagkakamali yung hagdan na yan pa yung simbahan namin. Before ha, nung ako'y nasa youth pa, dyan ako nagsimula eh. Oh. Yan pa ata yun. Oh. Tama po ba tayo? Baka meron ditong taga Quezon City. Ito po ba yung Bread of Life? Kita mo, hindi yan binabahan ganyan dati. Anyway, dati po yun. Matagal na akong di nakakapunta dyan. Pero, grabe, no? Hindi po normal yan. Baka akalain nyo. Hindi kasi, malakas na, anong naghahanap kayo ng flood control? Merong flood control na overwhelm lang. Hindi po na overwhelm. Konting ulan, ganyan na ang nangyari. Oo nga, parang yung sa bahay. Mga nasa kanila yan. Wala na talaga. Bagay pick up. Ford yan, Ranger Ford. Alam mo, hindi naman ganyan. Lumaki ako ng Quezon City eh. Hanggang hanggang college. Nandyan ako sa Quezon City. Wala naman. Ewan ko na nangyayari. Tignan nyo yan, no? Wala na rin yan, no? Grabe po, oh. Lumama na yung dati naming simbahan. May swim.
May swimming pool na yung kalsada nila, pambihira. Big time na kayo talaga naman. Summer Avenue po. Calling, Saldi ko. Asan na you? Where na you? Dito na mi. Asan na you? Tambaluslos. Sana meron pang makain yung mga pamangkin mo sa Hyatt Hotel at yung mga anak mo. Sana nawa ay sila ay hindi nahihirapan sa kalagayan ng inyong nakakain. Kayo'y magpatuloy magpasasa sa inyong mga nakuha na pagpapala sa inyong pagkakaupo bilang party list at bilang speaker. Coach Oli, ba't naman nadamay na naman sa ganun ang ginagawa nila, pati lahat na lang kaya nga inunahan ko na yung umbok ni Baste Duterte, yun ang may kasalanan kaya nagbaha dito. Animal, di ba? Next topic po tayo. Ito, merong bagong declaration si Aimee. Mamaya yung kay Saldi ko yung nawawala si Saldi ko tsaka si Tambaluslos. Ito muna. At tsaka yung lumuhod, si Chua. Kay Isko. Ito muna. So, opposition ka ba, ma'am? Oo naman, Duterte Black ako, di ba? Nax, pilingero. Duterte Black ka, Duterte Black ka. Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi dahil sa'yo, maayos ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Kinumbinsi mo pa Pwede namang makakabalik naman kayo sa posisyon Pwede mo namang ginawang presidente si Sara. Kaya hindi ko mapatawad tong alin na ito Hindi, alam mo, hindi tayo mapaghusga ng tao, okay? Hindi ibig sabihin na hindi ko siya mapatawad. Hindi, dapat lahat ng tao, pag humihingi ng tawad, patawarin natin. Pero yung ginawa nitong alin na ito, hindi talaga kasi, hindi naman hindi humihingi ng tawad. Hindi naman niya sinisisi yung kanyang kapatid. 'Di ba? Kasalanan nito si Aimee. Pwede niya namang ibalik yung kanilang pamilya. Presidente pa rin si Sara, Vice President si Bongbong. Kung ganun sana maayos. Pakinggan natin. Duterte Black daw siya kaya opposition. Ako yung Marcos na Duterte, hindi ko maintindihan. Marami akong apelyido ngayon. Paano? Buwera lang Romualdez muna, ha? Yun. Meron ba, may Okay. Ma'am, Paumanin na muna ako sa nanay ko. Yan. Kinahihiya na ni Aimee yung kanyang yung kanyang apelyidong Romualdez. Alam mo yung pinupunto ko sa inyo, ha? Eto yun. Ikaw, babaita ka, kung hindi mo sana kinumbin si Sara na mag-vice president, president na siya noon. Iniisip mo kasi yung sarili mo Kasalanan nyo rin. President siya, pwede mong ibalik yung pamilya mo, vice president si Marcos. Ngayon kung vice president lang yung kapatid mo, kahit adik siya, di umano. Walang issue. Bakit? Ang magdidesisyon pa rin si Sara. Saan ba nagkaloko-loko tong flood control projects? Anong tinuturo nila? Congress. Sino ang hari sa Congress? At anong sinasabi ng best friend mo na dinidikitan mo na para kang Jolalay na si BP Sara? Ang may hawak ng pera ng Congress si Tambaluslos at saka si Saldico. Kung hindi mo pinilit at presidente si BP Sara, okay. Hindi magiging sino ba yan si Sino ba yan si speaker? Sino ba yan si Tamba? Wala naman yan Imaginein mo, maayos sana ang Pilipinas Ginulo mo Pumasok-pasok ka Tapos ngayon, Duterte Black. Maayos naman ng Duterte bago kayo magdatingan. Totoo lang. Real talk po, wag po magagalit Yung mga bagong dating. Maayos naman ng Duterte bago kayo nagsidatingan I'm not blaming anyone pero ito biniblame ko talaga. Kaya yung nangyari ngayon, lahat ng ginagawa ni Tambaluslos, kayo dapat ang mga sisihin. Kayong naglukluk dyan
Oh. Maluluklok ba yan si Tambaluslos kung hindi sa kapatid mo? O ngayon, kinahihiya mo Romualdez. Oh, di ba? So, matuto na kayo ha. Sa ating mga botante, please lang matuto tayo. Kailangan mag-isip po tayo. Wag lang apelyido. Dahil 6 na taon nating pinagdudusahan, oh. Ang daming namatay dahil sa baha. Bakit? Dahil nagkamali kayo ng binoto. Mag-iingat po tayo. Ulitin ko, hindi ko po kayo sinisisi. Tayo nagpapaalala lang para yung mali ay hindi pa ulit-ulit ginagawa. Sinabi na nga ni Tatay Digong Bangag sinuportahan nyo pa. Anong palusot nung iba? Kasi sinundan namin, leader namin si Sara So susundan nyo rin si Amy. Leader nyo si Amy. So pag sinabi ni Sara, iboto natin si Tambay, suportahan nyo rin. Mag-isip din tayo. Naiintindihan? Kaya nga pati si BP Sara nag-a-apologize Pati nga sa KOJC, kasi yung nangyari sa KOJC, nagpunta siya ron, nag-apologize siya. Hindi sana mangyayari kung hindi niya kinampanya si Bongbong Marcos. Oh. So wag lang tayo basta sinabi ni BP Sara. Isipin nating mabuti. Di ba? Mag-isip tayo. Sinabi din naman nung tatay nabangag si Bongbong Marcos. Bakit nyo piniling sundin si Sara at sinuway nyo si PRRD? Tama or tamang-tama? Ulit hindi po tayo nagsisisi. Love po tayo dito sa channel na ito. Ayaw lang natin maulit muli yung pagkakamali. Ngayon, maniniwala na naman kayo kay Amy. Pambihira naman, no? Ginawa nyo ng Karil magpabudol. Pambihira kayo. Ito, pag-usapan natin itong komentaryo nitong si Puno. Kasi ito may connection sa Duterte, kay Tambaluslos, at kay Saldico. Siguro kung public official ka, 'di ba? Siguro tanggapin mo lahat ng klaseng pag-iimbestiga 'Di ba? Kasama 'yan sa trabaho 'Di ba? At kung gusto mong patunayan na maayos yung ginawa mo, bakit hindi ka papayag na tignan nila lahat? 'Di ba? Ganun lang 'yun. Hindi lang naman Davao City then in fairness ang iimbestigahin ng committee. At pagkaalam ko, hindi ako I'm an ex-official. Ito ang punto ni Puno. Sabi ko na una pa lang, iba natabas ng dila nitong mama na ito Kaya sabi ko nung unang-unang vlog ko, hindi ko kilala ito. Bigyan natin ng chance. Pero iba pakiramdam ko rito. May pagkaano rin May pagkaaso. Aso ni Tamba. Tingnan mo ngayon. May problema sa flood control. Ang binabanggit, huwag kayong magtambo. Kayong mga taga Davao. Kayong mga Duterte, huwag kayong magtampo. Kasi talaga namang dapat iniimbestigahan lahat. At hindi naman kayo ina-isolate. Lahat naman iimbestigahan. So, kayong mga taga Davao, kayong Duterte, huwag kayong magtampo. Ganon? Bakit Duterte lang ang binabanggit mo? Di ba? Pati yung flood control na sinasabi nila marami diyang contractor, mga congressman. Anong sabi mo? Kayo mag-iimbestiga, wag nyo kaming panghimasukan, wag nyo kaming pangunahan. Akalain mo? Anong gusto nyo? Moro-moro? Ang involved na mga contractor, mga congressman, tapos kayo mag-iimbita? Ay kayo mag-iimbestiga? Anong kalokohan yun? Anong katangahan yun? Totoo naman tingnan nyo na lang kung hindi ba katangahan yan. Hindi nyo nga binabanggit Lumabas na yung kalokohan ng mga congressman. Duterte pa rin ang binabanggit ninyo. Hindi nyo mabanggit si Saldico. Hinahanap na ng taong bayan, asan si Saldico? Hinahanap na ng taong bayan, asan si Tambaluslos? Hindi na lumalabas. They are the one, indirectly, di umano, na connected. Kapatid nila, sila, mga congressman, yung iba hindi po lahat, mga kontraktor. Sila pag may-ari ng mga
construction business na merong proyektong flood control. Tapos hindi nyo binabanggit. Tapos gusto nyo paniwalain kami na kayo dapat mag-imbestiga kasi kayo fair. At ang binabangkit nyo, Duterte, talagang anong tingin nyo sa taong bayan? Kalokohan? Anong tingin nyo sa taong bayan? Tanga? Naglulukohan ba tayo? Para kayong yung Senate, may Blue Ribbon Committee, gusto magtayo ng independent na mag-iimbestiga. Si Lacson, si Kiko, si Tito Soto. Lukuhan ba yun? Oh. Bakit hindi nyo mabanggit si Tambaluslos? Siya ang leader eh. Dapat nga, by now, may statement na si Tambaluslos. Anyone involved under me, tatanggalin ko. Wala. Kayo dyan, no? So, naku, pambihira. Yung mga involved, wala. Kayo, teka muna ha. Kayo, wala na kayong gagawin kung hindi nyo i-connecta sa Duterte. Wala na kayong tamang gawin. Sasali ako siguro. Pero as of now, ang alam ko marami silang areas na iimbestigahan. Hindi lang yan. Pati yung pinuntahan ni Presidente sa Baguio, sa Mountain Project. Baguio, sige. Imbestigahan nyo rin si Magalong. Yung mga nambibisto sa mga kalokohan nyo dyan sa Kongreso, yun ang mga gusto nyo imbestigahan. Pupuntahan din nila yata yun. Yung mga yun, lahat ng mga binanggit na ni Senator Lacson, I'm sure pupuntahan nila yun. Banggitin mo si Saldico. May ibang probinsya pa na alam kong pupuntahan nila na Banggitin mo si Tambaluslos. bala na lang sila mag-announce dan. Pero hindi naman sinisingle out ang Davao City. Kaya bilang mga tagapaglingkod ng ating... Hindi sinisingle out, ba't di nyo mabanggit yung iba? Naglalabasan na oh. Ang sabi nga ni Magalong, alam nyo, anong sinabi ni Magalong? Yung pinakamalaking nakupit, alam ng mga congressman. Alam nyo. Tanungin kita, sir, with all honesty, under oath, humarap ka sa Diyos. Hindi mo alam kung sino pinakamalaking nakurakot dyan sa flood control dyan ng mga congressman? Sabi ni Magalong, alam nyo eh. Don't tell me, si PRRD na naman. Duterte na naman. Alam mo, kung merong konting baha sa Davao, yung mga taga Davao, ipagtatanggol ang Duterte dahil satisfied sila sa serbisyo. Kung may baha man, humuhupa agad. Isolated case, ika nga. Hindi ka naman ipagtatanggol ng syudad mo eh. Kung pangit ang patakaran nyo. Di ba? Oh. Come on, i-compare nyo Davao sa mga lugar na iba. Gobyerno, wag na tayo magtampo kung titignan yung ating mga Tabas ng doon. dila nito, parang hindi wala nang kinatandaan eh. Dahil di mapuri pa sila, di ba? Kayo, tanongin ko. Asa na si Saldico? Mga manunood, nakita nyo ba? Asa na si Tambaluslos? Nakikita nyo pa ba? Iniimbestigahan ba nila? O gusto nilang imbestigahan Duterte lang? Sa tingin ba ninyo, hindi nila alam kung sino ang pinakamalaking may nakupit patungkol dyan sa flood control na yan? Sino yung mga totoong may-ari ng construction company na involved sa flood control projects? Simple lang.
Hanggat hindi nyo hinahanap si Saldico, hindi namin, paniwala kayo. Saldico tsaka si Tamba, sila ang leader dyan eh. Hindi namin tatantanan to. Hindi kami payag. Ito ha, wag po tayong makakalimot. Hindi po tayo papayag na ililigaw nyo sitwasyon. Hindi itong mama na ito ha. Hindi natin alam kung sino nagliligaw. Meron po kasing extradition case daw sa US na dapat dalhin na doon si Pastor Kibuloy. At ang tumutulak dito, yung mga dilawan. Pansinin nyo, silang mainit, yung mga dilawan at saka yung mga komunista at saka mga NPA. Wala po akong pinapangalanan pero alam nyo na siguro kung sino yung mga komunista. Kayo nang bahala maglagay dyan. Lagay nyo pangalan, tapos komunista. Pangalan, tapos NPA. Pero may mga dilawan na nagsasalita dapat si Pastor Kibuloy dalhin extradition sa US. Pinagpilit, itatakip na naman ang Duterte at Pastor Kibuloy sa baho na ginawa ninyo Congress. Hindi ko nilalahat. May mga matitinong congressman. Pero karamihan sa inyo dyan, baboy, buhaya. Tapos idadamay nyo si Pastor. Tapos idadamay nyo mga Duterte. Mga wala kayong yagbols eh. Isipin nyo, kagagawan ninyo, papasa nyo sa iba. Kayo ang kumain ng marami dyan sa hayat eh. Kayo nagpasasa eh. Kayo nagbibili ng kung ano-ano eh. Tapos kasalanan ni Pastor. Kasalanan ni Duterte. Alam nyo yung extradition ni Pastor? Sabihin ko na sa inyo, diretsahan tayo mga dilawan. Eto sabihin ko sa inyo. Yung extradition ni Pastor, gusto niya yun. Extradition hindi rendition. Magkaiba po yun. Yung extradition, yung legal na ipapadala si Pastor sa Amerika para harapin yung mga kaso niya. Sige, go ahead. Make my day. Make our day. Gusto po ni Pastor yun. Bakit? Ang US patas. Pangalawa, mahina ang kaso doon. Kaya nga na-dismiss na karamihan eh. Ang dami na pong na-dismiss na kaso doon. So kayo, sige, mga dilawan, mga komunista, mga NPA, sige, i-extradition nyo si Pastor doon. Gusto niya yun. Iba po ang rendition. Ang rendition po, kidnapping. Delikado yun. Yung ginawa kay PRRD. Yun ang rendition. Hindi dumaan sa proseso. Hindi dumaan sa korte ng Pilipinas. Pwede ka nang bitbitin doon. Sa eroplano sabihin, inatake ka sa puso. Patay. Wala ka nang magagawa doon. Bakit? Walang record. Hindi dumaan sa proseso ng Pilipinas. Ang extradition, dadaan yan sa korte ng Pilipinas. Tapos kung papayagan, sige, idalhin doon. Rendition, dadalhin mo lang sa eroplano. Walang korte-korte. Basta may mga armado kang pulis, dalhin nyo ron. Tapos padala nyo na ng private jet, yun ang rendition. Nauunawaan po natin yung pagkakaiba. Sige, tuloy nyo. Gusto ni Pastor yun. Ang hina ng kaso. Mahina. Kahit naman yung sa Pilipinas, mahina yung kaso eh. Alam mo kung bakit galit ang mga NPA at mga komunista kay Pastor? Same thing with Sara. Kasi yung dalawang tao na yan. Even naman si PRRD. Pero itong dalawang tao na ito. Ayaw talaga ng komunista. Ayaw ng NPA. Kaya ang nagagalit ngayon kay BP Sara at kay Pastor Kibuloy mga NPA. Mga komunista. Yan ang totoo. Okay? Alam nyo na. Sige, dalhin nyo ron. Mapapahiya kayo. Bakit? Mahina ang kaso, ang Amerika patas. Wala silang kapangyarihan doon. Hindi mo pwedeng bayaran ng doon. Ang sistema. Okay, tuloy nyo. Next tayo. Ito po, pamilya ni Saldico kinakarma na. Ito nakita ko sa Facebook. Tanong ko lang, ito hindi ko sure kung totoo ito Pero nakita ko to sa page ng isang lehitimong dating sekretary.
So, basahin po natin. Claudine Co's best friend. Kaano-ano ba nitong si Zaldico, si Atoy ko? At saka si Jason Rubrico. Pag ko talaga apelyido mo ngayon, para hindi ko sinasabing totoo ha, pero ang dating ngayon, pag ang apelyido mo ko, parang magnanakaw ang dating. Hindi ko sinasabing totoo, pero parang ganun ang naging imahe. Claudine Co's best friend revealed that she is now suffering from anxiety and depression and called for an end to the bashing against her. Sabi nung best friend ni Claudine Co, tigilan na natin. Tigilan nyo na pala, hindi ako. Kasi nagkakaroon na siya ng anxiety and depression. Alam nyo sa akin, pansinin nyo, hindi ko pinatulan itong patungkol dito. Kasi private citizen po sila. No? Ayoko naman mag-suffer yung anak dahil di umano sa kalokohan ng tatay. So, kilala nyo naman kung matagal na kayong nanonood kay Coach Oli, ako po ay issue-based lang. Lalong-lalo na pag ikaw ay hindi politiko, hindi kita dinadamay. Okay? So, kung ano mang magarmong buhay na ginawa nitong mga alin na ito, nababanggit lang natin, pero hindi ko sila hinuhusgahan. Oo. Pero tingnan po kasi natin. Etong best friend niya sabi, tigilan nyo na si Claudine. Kasi nagkakaroon na ng depression. Pero naman to si Claudine, ito naman ang sinabi, sabi niya, hello? Alam mo naman yung mga parang kuliyala, yung mga ano ngayon, di ba? Mga teens or dalaga, hindi ko alam kung ilan to. Hello? Wala kaming utang na loob sa mga Pilipino, okay? May ganun eh. This is not from taxpayers' money. The government literally paid us for the service that our business provided. Our business provided. Gets? Claudine, o ikaw best friend, paano hindi titigilan? Yung best friend mo. Gumanyan pa siya rin nagmimitsa Una, nag-flaunt ng yaman. Saan ka nakakita ng kakain lang? 700,000. Pambihira. Samantalang ang daming binabaha. Ang daming nagugutom. Kontraktor yung parents nyo. Kontraktor yung tatay. Kontraktor yung tiyuhin. Kung hindi ako nagkakamali, pamangkin to Pati naman yung tatay, kontraktor di umano Di ba? Ang daming binabaha. Tapos magyayabang kayo ng ganon. Hindi ko binabanatang nga kasi private citizen. Pero, sasagot pa ng ganito. Gets? Hello? Hello? Binaha nga Ghost project nga Bawal nga. Dahil may posisyon sa government, paano magiging kontraktor? Hindi nyo ba nagigets? Yung maging kontraktor ka man mismo ng proyekto ng gobyerno, ay criminal, it's a crime in itself. Bawal po yun. Paano hindi ibabash yan? Sana tumigil na siya ng ganitong mga salita. Diba? Kung maapektuhan, paano? At saka sana be sensitive. Alam mo, tama yung sinabi ni Vico Soto Dapat hindi maging normal. Ito medyo turn off ako sa mga vloggers. Okay? Wala po tayong pinapatamahan, pero sana we level up. May mga vloggers kasi na content na nila yung nagyayabang sila. Na niyayabang sila ng madami silang pera.
Ang babaw, no? 'Di ba? Parang, yun na yun? Dahil marami kang pera? Eh, yung ordinaryong vlogger nga na hindi naman politiko, para sa'kin ang pangit ng tingnan. Ba't mo ipagyayabang yung yaman mo? But anyway, 'wag na natin pakialaman. Ordinary citizen naman sila. Pero all the more, yung politiko ka or lahi kayo ng mga politiko or tatay mo or tito mo politiko, ta's magyayabang kayo, tapos kontraktor, tapos may baha, pambihira ho. Asan ang puso ninyo? Parang sinasabi niyo, di bale, malunod kayo diyan, kagatin kayo ng mga daga, magkasakit kayo diyan, mamatay kayo diyan, yung mga anak niyo mamatay, malunod. Basta kami andito sa first class hotel kumakain at mamahalin. Be sensitive naman. Yun lang, be sensitive. Na ayokong tirahin 'to kaya lang hindi naman po inaano natin, eh. Hindi naman ako katulad nung ibang vlogger as you know. Eh, 'wag nang sanang sasagot kasi ang dating dito jina-justify pa, eh, 'di ba? Parang jina-justify. Ngayon 'pag jina-justify mo na tama yung ginawa niyo, natural sasagot yung ordinary citizen or yung mga vloggers like me. Paanong tama? Eh, ang sabi nga mali. So for you tama, sabi ng iba mali. Hindi natural magsasagutan. Ngayon, 'pag sumagot ka, expect na may sasagot sa'yo, 'di ba? Kahit hindi ka politiko. Yun lang naman ang punto ko dito, eh. Kasi kailangan itama yung mali mong sinabi. Hmm. Alam niyo, 'wag po nating, eto suggestion ko lang, kahit sa suggestion ko sa mga kahit anong, 'wag po nating ipagyabang yung ating mga yaman. Yung hindi bale yung simpleng ano, eh, pero yung sobra-sobra na. Tapos yun ang content, tapos yun ang pinagyayabang mo. Ah, sa lahat, hindi lang po ito sa mga ko. Maging sensitive din tayo dun sa ating mga kababayan na medyo dumadanas din ng ano. Yun lang naman sa'kin, dumadanas ng kahirapan. And doon sa mga pulitiko, hindi ito kay Saldico, pangkalahatan. Mag-iingat po tayo dahil halimbawa, ikaw ay isang pulitiko. Malaki nga kinikita mo, pero galing sa nakaw. Kaya mo bang konsensyahin na ang daming nagugutom para may pambili ka lang ng magandang payong na nasa magandang sasakyan? 'Di ba? Kaya ng konsensya mo 'yun kung galing sa nakaw? Tapos, anong itinuturo mo sa next generation? Anong ituturo mo sa mga anak mo? E di mang-isa rin, e di manggulang din, e di magnakaw din para maituloy nila yung kanilang lifestyle. Basta kami, angat kami sa inyong mga Pilipino. Angat kami. Okay? Kayo diyan lang kayo sa ilalim. Ganyan ang matututunan ng next generation. Magnanakaw din yan. Walang matututunang tama yan. Kaya nga sabi, yung cursed, yung sumpa, pinapasa yan generation to generation, eh. Bakit? Pansinin niyo yung mga anak niyo, yung nagkaroon ng anak ng bata. Lalo na yung mga bata, mga 2 years old, 3 years old. Gaya ng gaya sa inyo. Kung ano sasabihin niyo, sasabihin. Kung anong gagawin niyo, gagawin. Hindi niyo alam, ang ginagaya ng bata, ng mga anak natin, yung ginagawa, hindi yung sinasabi. Mag-iingat po tayo, ha. Kayong mga politikong magnanakaw. Lalo na magnanakaw ka na adik ka pa. Hindi ko sinasabing si Saldi ko, ha. Pangkalahatan na po ito. Magnanakaw ka na adik ka pa. Anong gagawin mo? Masaya ka ba yung anak mo magiging adik din? Masaya ka ba yung anak mo walang alam sa buhay kung hindi magnakaw din? Anong klaseng buhay yan? Mayaman ka nga. Ganyan naman nangyayari sa anak mo. Matutuwa ka? Diba hindi rin? Meron pa nga silang sinasabi.
Buti pa nga, yung flood control projects daw, ang pangit ng pagkakagawa. Buti pa daw yung nose line. Buti pa daw yung nose lift. Napagawa ng maayos, pambira. Yung nose lift, napaganda ng matindi, matibay, maayos, magandang tingnan. It serves its purpose. Yung flood control projects, pambira. Giba agad, isang bahalang. Naku. Ay, naku. Next topic po tayo. Eto. Si Chua, lumuhod kay Isko. Sabi niya, magtulungan para sa masa. Yan po ang post ni Yorme Isko. Isko and Representative Chua, other Solons meet amid row over unauthorized projects. So, dumalaw po si Chua, siyang pumunta kay Yorme Isko para siguro makipag-usap. Meron silang deal anyway. But ako, tiwala ako dito kay Yorme Isko. Alam ko, galito kay Chua dahil sa mga kamalian at kapalpakang mga pinagtatayo nito. Mga pinag-ibaan niya at mga pinatayo niyang illegal. At kilala ko to si Isko, hindi ito trapo. Hindi ito yung magbabaw sa'yo dahil may matatanggap. Hindi po ganyan. Maniwala po kayo. Kakilala ko po personally si Isko. Hindi po ganyan. We need leaders like him. Isko, siguro si Magalong, si Vico Soto, yung mga ganyan. We need yung mga young people na magagaling. Mga hindi yung parang But anyway, si Yorme, isa to sa mga I'm sure will be done soon or next president or vice president. Maaring hindi ngayon 2028, pero sa mga susunod dahil kailangan to, magaling to. At hindi ito magbabaw kay Chua at hindi niya ibebenta yung kanyang karangalan dahil may pakiusap si Chua. Hindi pa natin alam kung anong kanilang napag-usapan, antay-antayin natin, pero alam naman natin meron silang pag-aaway dahil nga sa mga kapalpakan ni Chua. Siguro, at best, makikinabang dito Manila. Posibleng makipagsundo si Yorme Isko kung ikababuti ng Maynila. So, ang lumapit po dito si Chua, siya pang lumuhod, no? Pero good thing na rin yun na hindi siya nagpaka-pride, ibinaba niya yung kanyang na lumuhod siya, not literally lumuhod, pero lumuhod siya na nagpakumbaba. No, ayusin natin to. Kung for the sake of Manila, okay yun. Sana yung ibang politiko ganito. Dapat, alam mo, ganito na ang ginawa ni BBM dati pa. Bumaba na siya kay Sara kasi alam naman niya siya ang may mali. Diba? Alam naman niya, kasalanan din ng pinsan niya na si Tambaluslos. No, pero nakipagmatigasan Alam mo, mga New Yorker kasi yun So, yung yabang sa sarili, akala mo magagaling. Weak naman. Diba? So, nakipagmatigasan, sana nagbow na lang to si BBM. Sige, ayusin natin. Sara, ano ba dapat gawin natin? 'Di ba? Tama pa bang nandyan si Tamba? Tama pa ba 'tong mga sekretary ko? Dapat ba akong hair follicle test? Yung gano'n, kinausap mo ano bang dapat natin gawin sa ikabubuti ng Pilipinas. Kalimutan muna yung personal na away. No, kung ganito po ang gagawin, anyway, nag-first step na si Chua at kung ganyan ang ginawa niya, sige ko, saan man ako nagkamali, ayusin natin. Sa ikabubuti ng Maynila, edi go ahead. Okay yan. Ituloy yan ni Yorme. At ako'y napakalaki ng tiwala ko, ulitin ko kay Yorme. Hindi yan masusuhulan. Pag talaga may malito si Chua, may kalalagyan. At kung ang gusto lang gawin ni Chua ay magkuntsabahan sila para sa kalokohan, hindi po mangyayari kay Yorme yan. Asahan nyo po, makampante po kayo na hindi ito yung kasunduhan. O sige, ganito na lang. Hanti tayo. Hanti tayo. Ito siya. Hindi po mangyayari yan. Kung meron mang pagkakasunduan,
transparent gagawin niya ni Yorme. Isa ay kabubuti ng Maynila. Yan. Ako, approve ako sa ganitong sitwasyon. Sana gawin ito ng maraming mga politiko natin. Ha? Ibaba nyo pride nyo, lumuhod kayo pag kayo nagkamali para sa taong bayan. Huwag po kakalimutan, doon sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo and i-like nyo po itong vlog na ito. Sana po subaybayan nyo parate ang aking mga nilalabas na videos. Maraming salamat po. God bless everyone. Muli po, Coach Oli.